Magandang araw sa mga kapatid kong mangyan sa Mindoro at mga kapatid kong subanin sa Zamboanga del Norte, tsaka mga kapatid kong eta sa mga Tarim, Pangasinan. Medyo malamig pa rin ng konti rito kahit na summer, tsaka medyo maulan kaya naka-jacket pa ako ng konti. Sa labas kasi gusto kong lumabas kaysa sa loob ng bahay. Basta hindi na masyadong malamig o mainit, na sa labas ako lagi. So anyway, bago ko pahiwatig sa inyo ang message ko this morning, actually afternoon na ngayon, ng Sabado, gusto ko lang i-remind sa inyo, lalo na sa mga subanin at saka sa mga tarim sa ita, sa mga tarim, na mag-share kayo ng binibigay sa inyo. Ang gusto ko mangyari, ang sistema ganito. After 5 months, malaki ng mga sisiw nyo, magbigay kayo ng at least 10. Kahit na hindi bigla-bigla, pero 10, 10, mga siguro 8 inahin tsaka 2 lalaki, no? Kasi magpapagawa tayo diyan ng after 5 months or more, magpapagawa tayo ng poultry din sa inyong area para meron kayong mabibigay sa mga kapwa-tribo ninyo. Para hindi na tayo bibili sa labas. Kukunin na lang natin doon sa malalaking sisiw ninyo na pamimigay sa kapwa nyong tribo. Para meron kayong sense of giving, kasi hindi naman maganda na tanggap lang kayo ng tanggap na wala kayong binibigay. Hindi maganda yan. Hindi gusto ng Panginoon yan. Kung ano binibigay ng Panginoon, dapat ibabalik nyo sa ipamimigay nyo rin sa mga nangangailangan. Kaya i-remind ko lang sa inyo na after 5 or 6 months, pag marami na kayong siso, yung 10 ibigay nyo mapagawa tayo dyan ng poultry na para dumami, para pamimigay sa sarili nyong mga kapwa-tribo ninyo, okay? Maganda ito. Magkaroon ka ng sense of giving. Anyway, gusto ko ipawatig sa inyo ngayong araw. Alam mo, dito sa Amerika ngayon, itong week na ito, itong Sunday, Father's Day. So, gusto ko i-share sa inyo kung anong sasabi ng Biblia tungkol sa pagmaging ama. Anong sasabi ng Panginoon sa atin ng mga ama? Kung paano natin i-treat ang ating mga pamilya. Unang-una, sa Deuteronomy 6 to 7, babasahin ko sa English, tapos i-interpret ko sa Tagalog. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach your children diligently and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. So ang ibig sabihin nito, ang pagtuturo niyo sa anak niyo, hindi lang isang beses, kundi lahat-lahat, every moment, kung meron kayong chance na magturo sa anak niyo, tuturuan niyo kung paano maging magandang tao, kung paano magiging magandang Kristiyano. Alam mo, ang ginagawa ko, pag nagsashopping ako, kasama ko mga anak ko, no? Tinuturuan ko sila kung paano gamit ang pera. Sabi ko, pag laruan, pag toys, hindi ako bibili, pero kung libro, books, bibilin ko. So natuto na sila na mas maganda bumili ng libro kaysa toys. Kaya lahat ng mga anak ko nagbabasa lagi. Natuto silang magbasa. So every moment will be a teaching moment para sa mga anak niyo. At tinuruan ko mga anak ko magluto. Bawat nagluto ko, tinuturuan ko sila. Kaya mga tatlong anak ko, lalaki at saka babae, magaling magluto. In every moment, teach them. Sa pangalawa, make your love consistent in times of right and wrong. Ang ibig sabihin nito, kailangan ang pagmamahal nyo sa anak ninyo consistent, hindi pababa, hindi mataas, hindi pareho lagi ang tratar nyo sa inyong mga anak, no? Nakalagay sa Hosea 11:1-3. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. The more they were called, the more they went away. Yet it was I who taught Ephraim to walk. I took them by their arms, but did not know that I have healed them. So ang Panginoon, bilang mo,
Ang Israel lagi lang nagkakamali, no? Pero ang Panginoon very consistent pa rin, mahal pa rin. So, make your love consistent in times of right and wrong. Minsan, magkakamali ang mga anak ninyo, mahalin niyo pa rin kahit na nagkakamali. Thirdly, teach your children repeatedly and continuously. Ibig sabihin nito, kailangan ang pagtuturo ng mga anak ninyo paulit-ulit para matuto sila. Kasi kung isang beses lang, hindi sila matututo. Kailangan paulit-ulit ang pagturo niyo sa mga anak ninyo. Sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So kung tuturuan yung mga anak nyo, bata pa, kahit hanggang 1, hanggang 8, hanggang 12, hindi na mawawala sa kanila. Pag adult na nila, magiging ng tao sila. Kasi tinuruan nyo sila paulit-ulit ang pagturo ninyo sa mga anak ninyo. Number 4, correct wrongdoings with love and compassion instead of anger. In other words, pag tuturuan yung mga anak nyo, pag nagkakamali sila, huwag kayong masyadong magalit, no? Pwede naman magturo na hindi magalit eh. No? Pwede naman magturo na hindi magalit. Mahalin niyo sila sa pagtuturo ninyo. Sa Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in discipline and instruction of the Lord. In other words, wag kayong masyadong magalit. Kasi parang hindi maganda eh. Pwede magturo na walang galit eh. You know, pwede magturo na walang galit. So, correct wrongdoings with love and compassion. Number 5, panghuli na ito, be humble enough to apologize when you're wrong. Kung mali ka, mag-humble ka na magmali ka. Nakalagay sa James 5:16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous man has great power and it is working. So, alam mo, minsan may ako nagawang hindi maganda sa anak ko, no? Tapos, alam mo naman, Father, proud tayo, hindi ba? Dapat hindi tayo magpakita ng na mahina tayo. Pero nag-apologize ako sa anak ko. I'm sorry na ginawa ko yun. One time may ginawa ako kay Chris na magulo kasi magulo yung panganay ko, medyo magulo ng konti. Tapos humawak ako ng isang hindi ko naman sa tatamaan, humawak na ako ng isang belt na parang gusto kong tumaan. Tapos nangyari, kahit naliligo siya, tumama yung ulo niya sa sa isang metal na yung hinahang doon, naghanga ang towel. So dumugo. Pinadala naman sa ospital. Nako, napaiyak ako sa pagbalik ng Chris. I'm sorry. Na inano kita na Alam mo, pagkatapos noon, sabi daw niya, nung pumunta sa ospital, sabi ng anak ko, dalian natin kasi kawawa naman si daddy. Baka nagdududa na siya, baka feel guilty na siya. So, pagbalik niya, nagmahalan kami the next day, mahalan kami uli. So, confess your sins to one another and pray for one another. Hindi maganda kung humble tayo na pagtinuturoan natin ang mga anak natin. So, manalangin kayo na magiging good father kayo. Hindi perfect, ha? Basta good father lang. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. At saka mga anak ninyo, maganda ang paglaki nila. Alam mo, mga 3 anak ko, ha? Parang kabarkada ko lang. Kasi masaya nung bata po sila, masaya kami. Ang pag-train ko sa kanila, puno-puno ng pagmamahal. Kaya parang barkada lang kami. Nagbibiroan kami, minsan nag-insultuhan pa kami. Kasi masaya kami. Kasi ganyan ang pagturo ko sa kanila eh. Na nagmamahalan kami. Kahit adult na sila, 40 years old, 37, isa 32. Ano pa rin, parang barkada ko rin, magmamahalan kami. So thank you very much. Yun lang ang gusto ko ipawatid sa inyo. Tapos gusto ko nang malaman sa inyo na mahal namin kayo. Kaya kami tumutulong sa inyo. Kasi naggagalak kami na tumulong sa inyo. Yan sabi ng Panginoon sa buhay namin. Thank you very much and God bless you.